wala nang intro-intro. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang liquidities. Okay? So, ano ba ang liquidities? Ganito lang yan. Ang liquidities, guys, pera. Okay? Yun ay pera. Okay, pagdating sa trading. Bakit pera? Okay, kasi dito sa areas na ito, common naglalagay ng stop loss ang mga traders. Most of the traders dito nila linalagay yung stop loss nila. Okay? So, anong ginagawa ng market? Anong purpose ng liquidities? Makikita yan ng mga market maker, yung mga stop loss. Okay? So, anong gagawin nila? I-hit nila yung stop loss ninyo. Okay? Para maging profit nila. Kasi ganito sa trading, guys. Kailangan may matalo para merong profit na pera yung ibang traders. Kasi hindi naman yung yung broker, okay, binibigay yung profit ninyo saan manggagaling, okay, sa mga losing trades, 'di ba? So ganun siya, ganun ang reality ng trading. That is why, okay, kailangan marunong tayo mag-identify ng liquidities para iwasan natin sila at pwedeng maging TP areas natin yung mga yan, okay? So yan, mag-aantay din tayo, minsan mag-aantay din tayo na masweep muna yung liquidities bago natin sila i-trade. Okay? So, una sa listahan natin is the swing point. Yung swing high or swing low. Pwede rin siyang maging previous day high or previous day low. Okay? Pero din siyang previous day low or previous day high. Okay, next is the equal high or equal low. Okay, yung double top or double bottom. Yan yung second. Trendline liquidities. Okay, sa first video, if nanonood kayo ng ICT, tawag nila dyan is phantom trendline liquidities, diba? Tapos range liquidities, okay, yung mga ranging. So nagbi-build yan ng liquidities. Bakit? Kasi yung iba, diba, support and resistance trader, short ako dito, diba, mag-short daw sila dyan, short sila dyan. Tapos yung isa naman maglo-long siya dito, diba? Maglo-long siya dyan. Pero anong ginagawa ng market? Stop loss niya to. Stop loss niya yan bago pa siya mag-create ng sarili niyang move ulit. Okay? So, kailangan mabilis tayo mag-identify, marunong tayo mag-identify ng liquidities para maiwasan natin na matake, okay, ng mga market makers. So, tara, punta na tayo sa mismong chart. Okay. Pakita ko sa inyo yung mga example. Okay. So, mark ko lang yung swing low natin So, sa Wednesday, dito sa Wednesday na to, okay, ito yung Wednesday Wednesday, ito yung start hanggang doon. Okay. So, makikita nyo, ito yung low ng Wednesday. Tapos, ito yung high ng Wednesday. Okay. Oh, yan. Uy. Okay. So, una, pag-usapan natin yung trend line. Makikita nyo yung trend line, diba? So, nakikita mo, ang daming touches. Anong gagawin mo sa trader ng trend line, diba? Susundan mo yung trend line, diba? Magsa-short ka dyan. Uy, may trend line. Short ko dyan. Anong nangyari? Na-stop loss. Diba? Na-stop loss siya. Diba? Na-stop loss. Tapos, gumawa ng sariling move ulit yung market. Diba?
So, next. Okay, equal high. Okay, equal high. Anong ginawa ng market? Tinake ng market yung equal high. Kasi liquidities din to. Bina natin dito. Okay. Okay, nasa trend line. I-trade mo. Uy! Double top. Short na ako dito. Short na ako dito. Double top. Ano nangyari? Stop loss ka ulit. Tinake ka ulit ng market. Diba? And knowing, dapat alam mo na ito yung previous day high. Ito yung previous day low. Diba? Anong ginawa sa swing liquidity? Previous day high, previous day low. Tinake yung market. Okay? Tapos tinake yung previous day low. Okay? Liquidities pa rin yan. Okay. Anong next? Meron tayo ditong range. For example, nasa 5 minutes ka, support and resistance yung ginagamit mo. Tinake yung high, ay tinake yung low, tinake yung high. Tapos saka nag-move yung market. Diba? So, kailangan naiintindihan natin yung liquidity. Siyempre, no, isipin mo, parang ang hirap naman, parang lahat liquidities. So, simple lang yung approach natin. No? Identify natin yung previous day high, previous day low, yung previous week high, previous week low. Tapos, okay, mark natin sila. Tapos, for example, yung market nag-move doon, now maghahanap tayo ng ano niya, ng liquidity grab, then yung move niya. So, makikita nyo dito, liquidity grab. May liquidity grab tayo dito. Liquidity grab tayo dito. Okay? Tapos meron tayo ditong market structure shift. Diba? Diba? Now, paano natin yung iti-trade? Okay, diba? Bring out mo yung Fibonacci mo. Yan. Makikita mo dyan. Ito, ituturo ko sa inyo to. So, yan. Diba? Yan. Anong target mo? Saan yung next na liquidity? Diba? Ito. Itong low na to. Itong previous day low. So, pwede mo siyang maging target. Ganyan. So, okay ba? May liquidity grab, market structure shift, entry, target next liquidity. Ganun lang guys. Sana may natutunan kayo.